Isang babae sa Maryland ang gumagawa ng sugdulang hakbang para lang hindi mahuli sa trabaho. Pakiusap, huwag gambalain ng lugar na ito. Maaaring kailanganin kong gawin yon. Grabe. Pasensya na talaga. Arestuhin ka na ngayon. Tinalakay natin ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari, ang mga kasong kriminal na sumunod at ang paliwanag niya matapos sabihin ng mga autoridad na ipinasok niya ang sasakyan sa mataong festival. Kailangan ko lang makarating sa trabaho. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth No. May mga kasong tulad nito, gaya ng kay Daryl Brooks sa Wisconsin, na alam nating maaaring nakamamatay. Dito, hindi galit o paghihiganti ang motibo. Aya talaga ng driver mahuli sa trabaho. Mayo 10, 2025, nasa Laurel, Maryland tayo, mga 30 minuto sa timog ng Baltimore. Nagsimula na ang sikat na Laurel Main Street Festival, isang taunang pista na dinarayo ng libu-libong tao. Matagal nang inanunsyo ang event at may traffic sign na, ngunit nainis ang isang driver nang hindi siya makalabas ng parking ng apartment niya. Pwede ko ba itong ilipat? Hindi. Sarado ang kalsada. Yun nga sinasabi ko, at isa lang ang labasan ng lahat ng residente dito. Naiintindihan ko pero inanunsyo ito. Oo, Sinabi nila kaya ipinasok ko ang kotse ko dito. tama. Pero sarado ang kalsada at hindi namin pwedeng palabasin ng mga tao, okay? Pasensya na, ililipat ko na ito gaya ng sabi ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bawal galawin ang mga cone. Sarado ang kalsada. 10 unit ng serbisyo sa toxic na basura. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Ikatutuwa kong tumawag ng taxi para sa iyo. Dapat may iba pang paraan. Hindi ako magta-taxi papuntang Virginia. Doon ako nagtatrabaho. Naiintindihan ko. At humihingi ako ng paumanhin sa abala. Pero, sa kasama ang palag. Hindi ko kailangang bumalik. Kailangan ko lang makalabas. Kailangan ko makalabas. Kailangan ko makalabas. Pwede mo bang tawagan ng kahit sino para tulungan ako? Hindi ko magagawa. Sa kasamaang palad, may ilang tao na sinabihan kong hindi sila pwedeng lumabas. Pero ngayon, hindi talaga kita pwedeng palabasin. Umupo tayo. Kontakin mo ang mga bumbero sa ibaba. Baka matulungan ka nila. Hindi ko nilalabag ang batas, pero kailangan ko talagang umalis. Kinilala ng Laurel City Police Department ang driver na si Kai DeBerry Bostic, 28 taong gulang. Nagmamadali siya dahil ayaw niyang mahuli sa trabaho, kaya gagawin niya ang lahat para makarating. Gets ko, pero hindi kita papayagang gawin yan. Pero ako ay isang unit. Bawal mo itong galawin. Sinasabi ko na ngayon. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ano bang gusto mong gawin ko? Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi kita matutulungan dyan. Pakiusap, huwag gambalain ng lugar na ito. Baka kailanganin kong gawin yon. Grabe. Pasensya na talaga. Arestuhin ka na ngayon. May sasakyang lagtangkang lampasan ng roadblock. 2 George Lincoln, 462, 6 huminto ka. Itigil mo ang sasakyan mo. Huminto ka. Huminto ka. 10 taong gulang na babae, paumanin po. Yan ay isang BMW na 811, 07 huminto. Oh! 6 na tayo ngayon. Tumigil ka. Tumigil ka. Lumabas ka ng sasakyan. Lumabas ka ng sasakyan. Ano? Labas ka ng sasakyan. Inaresto kita. Sige, sige. Oy! Sinusubukan ko lang malaman, kailangan ko lang makarating sa trabaho. Sige. Oo, tapos na ako. Buti na lang walang nasaktan. Pero nakakagulat na sinabi ni Kai na wala siyang kasalanan. Sige, may ulat na kayo. Sinusubukan ko lang makarating sa trabaho. Nakatira ako sa apartment number 10. Bigyan kami ng 1046 mula PD. Papunta na siya. Pabalik. Diyos ko, eto na. Eto na. Ay, Sige. Sige. Mag-relax ka. Mag-relax ka.
Dito ka lang. Kay Adam 5, i-secure ang sasakyang yan. Sawa na ako sa beer. Hangin ba yan? Ako? Hindi ko alam. Sige. Hawakan mo pa ako ng isa pa. Tayo nga. Gamit ang mga braso mo. Tigil. Nasa kamera lahat. Tigil. Hindi ito komportable. Nandiyan ang nanay ko. Lahat ay kanya. Inaaresto ka na. Umupo ka. Sa pader. Umupo ka. Sige, pwede mo na akong tigilang hawakan ito. Umupo ka sa pader. So, pwede ba kitang tanungin kung meron ka bang mga sugat? Ano? Meron ka bang mga sugat? Wala. Sige. Tigil. Umupo ka sa pader. Kailangan ko lang ng konting oras. Vertvel. Inaresto kita, tumigil ka na. Diyos ko, ang telepono ko. Umuwi ka na lang. Para makuha mo ang telepono ko. Kaya pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Papunta lang naman ako sa trabaho, bro. Tigil. Kalma lang. Tego. Tego. Bro, bigyan mo ako. Sinusubukan ko lang pumunta sa trabaho. Literal, ang tanghing ginagawa ko lang ay pumunta sa trabaho. Hindi ka na makakapunta sa trabaho ngayon. Sige, pwede bang umalis ka sa ibabaw ko? Titigil ka na atupo? Tinatry ko. Umupo ka. Pwede kang umupo. Hindi ka pwedeng tumayo. Pwede kang umupo? Oo. Jesus. Pwede kang umupo. Umupo ka lang. Hindi ka alis. Inaaresto kita. Magkano? Kailangan ko pang pumasok sa trabaho. At sino ang kumuha ng telepono ko? Pwede mo bang tawagan ng nanay ko? Nandyan lang talaga siya sa apartment na yon. Hindi. Wala akong planong manakit ng iba. Halos mabangga mo ang 25 tao sa kalsada. Pero kailangan mo lang akong pakinggan. At pwede ka namang umalis. Pero binangga mo ako gamit ang kotse mo at pagkatapos ay nagmaneho ka sa kalsada. At halos mabangga ang 16, 15 tao. Anong problema mo? Sinusubukan ko ang makarating sa trabaho. Sige, sinabi naming bawal kang magmaneho. Pwede ka namang mag-Uber pero pinili mo pa ring imaneho ang kotse mo sa gitna ng kalsada. Sinabi ko na sa'yo ang sitwasyon ko. Kaya nga, Hindi excuse ang sitwasyon mo sa ugali mong ganyan. Hindi ko nakikita kung ano mali kong ginawa. Baka isang hukom ang makapagpapaintindi sa'yo. Sige, ayos lang. Pwede bang tanggalin ang posas? Hindi komportable. Inaresto ka. Makukulong ka. Hoy! Itigil mong paghawak sa akin! Umalis ka na lang sa akin! Tigilan mong paghawak sa akin! Sige, lumabas ka. Hindi ako aalis sa ibabaw mo. Hindi ko gagawin yan. Dahil sa ugali mo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sige. Sige. Itigil mo na yan! Aayat na ako. Tatawagan ko kayo mamaya. Ulitin mo nga. Sino ang kumakain? Hindi ko alam. Pwede kayo mapadala ng patrol unit para sa transportasyon. Planado ito. Tinanong ng kanyang lalaking kasama kung pwede siyang makalabas. Inalok ni Opisyal Kadiri na i-escort sila. Mga mahigit 1 oras nang nakalipas noon para mailabas sila sa 7th Street. Hindi sila lumabas noon para gawin yun at ginawa na lang niyang lahat ng ito. Kaya ayun. Bakit?
Nakakita lang ako ng usop na lumalabas. Ngayon, Para magtrabaho. Wala ka pa ID, di ba? Maliban sa 28 taon. Hindi pa. kaya ma ako ng tatanong. Pwede mong tingnan. Nasa bag niya yon. Base sa ulat ng WUSA Siam, inaresto si Kai ilang oras matapos sumabog ang isang propane tank sa festival. Isang lalaki ang dinala sa ospital at naantala ng ilang oras ang festival. Ayon sa mga opisyal, hindi nila pinaniniwala ang sinadya ang pagsabog ng tangke. Sabi ng alkalde, mukha itong aksidenteng dulot ng kapabayaan mula sa isang vendor na nagsasetup. Kaya oo, sa loob ng 2 oras, marami nang mangyari sa Laurel Main Street Festival. Nagka-interaction na pala kayo dati. Hindi sa kanya. Sa lalaki, hindi ko alam. Boyfriend, asawa, kung ano man. Hindi, napuntan ko lang yun pagkatapos namin malaman ng lahat ng dito. Babalik ako agad. Kung lalabas siya ngayon, makakalabas tayo ng kotse doon bago dumating si Mason. Walang nagsabi sa akin yan. Bandang alas 7. Pero 2 oras at kalahati na nakalipas mula noon. Oo. May aspirin ka ba? Dumating na, oo. May tumama na. Siya sa likod ng tuhod, sabi ko. Akala ko babasagin ko na yung bintana. Akala ko nakalock yung pinto at nung nabuksan mo, sabi ko lang, oo. Punto 9, saan galing yung malaking jeep? Oo, may mas malaking backup sa likod. William 9, 10-4. Pwede mo bang tingnan kotse ko at siguraduhing ligtas at walang sira? Ayos tayo. Oo. Nakuha mo. Yan. Hindi ako sigurado. Sisiguraduhin niya. Oo, yan niya. Sige, ngayon, para sa pintura sa nanay ko, hindi. Isa ka ng adulto. Ilang taon ka na? Hindi ito dahil sa edad, kundi sa kinaroroonan niya. Nandyan lang siya. Ano ang petsa ng kapanganakan dito? Saan na put up, Hannibal? Isa ka ng adulto. Hindi ko naman sinabi na hindi ako adulto. Ang sinasabi ko lang, andyan siya. As in literal na andyan lang siya. Sige, adulto ka na. Hay, huwag kang kumiglas. Hindi na natin kailangan ng ganito. Sige, may nabigay na sa akin ng konting impormasyon tungkol dito. Sige, malinaw na aalis na siya. Oo. Kaya may mga patrol na darating para sundin siya. Pasensya na. Sa isang tao na may direktang kaalaman sa lahat ng bagay, sumama sa patrol, parang pumasok, alam mo na, ayusin ang probable cause at lahat ng yon. Pwede kong pabalikin si Wagner kasi 2 oras nang nakalipas nang sabihan siya at boyfriend niya na pwede namin kunin ang kotse. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Taga Manassas ako. Sabi ko, pwede kang mag-Uber. Bumaba siya, hinila ang tape at bumalik sa kotse. Tumayo ako sa harap. Hinuhugot ang tag at sinabihang huminto. Tinulak niya ako gamit ang kotse at dumiretso papuntang silangan sa main. Dumaan siya sa harap ko, mga tao. Tumatakbo ako para habulin siya. At lumabas ang mga taga-bumbero at nagsimulang kumatok sa hood ng kotse niya. Hindi ko akala ay tapos na. Hindi ko alam. Kailangan kong sabihin, salamat. Nag-enjoy talaga ako. Umepekto yun. Ikaw ang team leader, pero sino ang isa mo pang kasama? Siguro dapat ikaw na ang gumawa. Hindi ko kaya. Oo, ikaw mamimili sa kanila, kaya sumama ka na lang sa patrol.
Sige. Pagkatapos ng lahat, papabalikin mo sila at ipapasabi sa top patrol na tumawag agad ng tao para dumaan at mag-transport. Pwede mo bang ibaba ang mga paa mo? Sige. Mga paa. Ikaw ay? Sasakay sa kotse na ito dito. Person. Chocolate yan. Ano yan? Person. Pasensya na, pwede bang ilang segundo bago ako umalis? Chris, may sapatos ba sa kotse na yun? May sapatos ba sa kotse? Sama ba talaga para sa kanila ang mga itim? Pasensya na. Oo. Nasaan ang tsinelas? Sige. Tapos na tayo pare. Yung mga gusto niya. Oo, kahit anong sapatos. Salamat. Walang binanggit na tsinelas dyan. Sinelas yun, di ba? Nakuha niya na. Tapos na siya. Wish of tampo. I love it. Oo, nakakaraos tayo. Pwede ba akong humingi? Tulong mo habang nagre-record ako. Paki-check lang para sigurado. 2 beses ang nakalak, kaya hindi ito higit sa'yo. Okay? Hello? Hindi ko makita. Makikita mo ang isang tao. Diyos ko, salamat. Thank you. Kailangan ba mga bulsa mo? Ilagay mo sa bulsa ko. Oo, ayos. Oh, ayos yan. Oh, maganda yan. Tasama ka ba sa kanya? Uy, since ikaw na kumausap kay boyfriend kanina, okay lang ba na ikaw na rin ang... Oo. Siyempre. Paki-explain lang ng maikli kung ano ang nangyari kaninang umaga. Oo, sa tingin ko lumapit siya kay Wagner at tinanong kung pwede siyang lumabas. At nangyari yon sa 7th at Main. Tama. Hindi, pasensya na. Sarado. Paraiso kaya lumapit siya sa akin pagkatapos. Biyernes. Hindi ba? Kaya lumapit siya sa akin at basically parang sinabi niya, "Uy, kailangan na pumasok na babae ko sa trabaho, hindi ako makalabas." Kaya sabi ko, "Uy." Dapat nagbigay ako ng pansin. Oo, kaya sabi ko kakausapin ko yung pulis. Sabi ko hindi siya makakalabas, ilang oras pa yon. Kung nalabas siya ngayon, pwede kitang samahan pa kaya kung papayagan ng pulis. Sabi niya, ay perfect, pumasok siya sa loob pero di na bumalik. Kaya siguro lumabas na lang siya nung handa na siya. Pero napag-alaman niya kasi kinausap ko yung boyfriend niya. Paano natin nalaman na siyang boyfriend niya? Hindi natin alam, maliban na lang sa sinabi niya, parang kailangan ng girlfriend ko na makuha. Nasa labas na kami. Ayoko mapunta kahit saan pa sa record kaya. Hindi, sinusubukan lang niya. Yung boyfriend niya, sinusubukan lang talaga siyang palabasin. Palabasin siya, dapat siyang lumabas. Ganun ang nangyari. Hinarangan ko ang tuksido. Gagawan niya ng paraan para gumana. Gagawan niya ito ng paraan. Naglalakad ako papuntang Tucson. Nandoon yung mga bariles na may nakatawid na tape. Buminto siya. Sabi ko, pasensya na, sarado ang kalsada. Sabi niya, kailangan ko pumasok sa trabaho. Sabi ko, pwede ka namang mag-Uber. Nagtatrabaho ako sa Manassas. Sige, sabi niya. Hindi. Wala akong balak manggulo, pero aalis na ako. Bumaba siya ng kotse at pinunit ang tape. Inarangan ko ang kotse niya at sinabing maghintay siya, bawal dumaan. Tinawag ko ang plaka pero itinulak niya ako at mabilis umalis. Hinahabol ko ang kotse niya. Si Wagner ay tumatakbo sa likod niya. Umabot sila sa 6 dahil sinusubukan niyang lumiko sa 6. Hindi niya alam na sarado lahat. May mga cone, harang at kung ano-ano pa. Sinimulan ng mga bumbero na katukin ang hood ng kotse niya. Kaya hinila siya palabas ng kotse pagkatapos nun. Pero parang pare, ano ba? Yun ang kinakatakutan ko dahil mabilis din siya. Hindi mabilis, pero sapat ang bilis. Commander, ipakita natin sa niya. Dahil ang mga tao ay hindi. Walang pakialam sa sarili nila. Oo. Uy, gawan mo nga ako ng pabor. Pwede ba nating makausap ang sinuman sa fire department? Kahit sino mang naroon sa baba? Kung may anumang impormasyon ng sinumang saksi tungkol sa paggamit ng puwersa, pwede ba nating makuha yon? Si Kai de Berry Bostic ay dinala sa kulungan.
Doon siya haharap sa mga kaso, kabilang ang paglabag sa pampublikong kaayusan, pagtutol sa pag-aresto at pananakit sa isang pulis. Sige. Lumabas ka nga. Dadaan ka lang sa pintong ito. Mayroon ka bang dala o anumang bagay sa katawan mo na kailangan kong malaman bago tayo pumasok sa pasilidad na ito? Yan ang... Pinag-uusapan ko. Apache ako. Nagtatanong ako dahil may opisyal na darating para kakapkapan ka. Hindi ko kailangan. Pulis ako. Pasensya na. Ano, hindi. Dadaan talaga ako rito papunta sa... tindahan. Umupo ka muna dito. Ayon sa USA 9, matapos maaresto si Kai, ipinag-utos ng hukom na siya ay makulong ng walang piyansa. Pero ayon sa online records, pinalaya rin kalaunan si Kai the Berry Bostic mula sa kustodya. Noong Setyembre 2025, hinatulan siya ng hukom ng 2 taong probation. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.